Pansamantalang sarado ilang bahagi ng North EDSA sa Quezon City para bigyan daan ang instalasyon ng malalaking bakal sa MRT-7. Ang epekto niya sa mga motorista sa unang balita live ni EJ Gomez. EJ. Igan, good morning. Nagsimula na nga kahapon, February 1, ang pansamantalang pagsasara ng ilang bahagi ng EDSA dito sa Quezon City dahil sa girder launching ng MRT-7. Ikalawang araw pa lang ngayon pero ilang motorista na ang nagsabi, lalo na yung mga namamasada na malaking abala raw sa kanilang hanap buhay ang road closures. May pansamantalang pagsasara ng ilang bahagi ng North EDSA sa Quezon City dahil sa girder launching ng MRT-7 simula nitong unang araw ng Pebrero. Apektado ang EDSA North Avenue, EDSA West Avenue at North EDSA mula Landmark Trinoma hanggang Unified Grand Central Station. Ang girder launching na gagawin namin, yun yung tatawid doon sa West Avenue. Kaya nga naglalagay kami ng tower support para dito idudugtong namin ito dito, papunta doon sa EDSA, tapos diretso doon sa West Avenue. Full road closure kami dito, mga after 10 days, kaya volume talaga yung traffic, so maka-apekto talaga. Sa northbound patungong Balintawak, 2 lanes ang isasara 24/7 hanggang May 8. 2 lanes din ang isasara 24/7 sa southbound patungong Cubao mula February 15 hanggang May 18. May full nighttime closures din tuwing 10 p.m. hanggang 4 a.m. sa mga piling araw. Hindi rin madaanan ang West Avenue EDSA mula March 24 hanggang April 29 sa parehong oras. Ang trabaho namin dito 24/7 around the clock. Sisikapin namin na masunod talaga yung schedule, masunod yun. Kasi tatakbo na itong tren by middle of 2027. Inaabisuhan ng mga motorista na dumaan sa mga alternatibong ruta tulad ng Quezon Avenue, Mindanao Avenue, Visayas Avenue, West Avenue at iba pa. Magpapatupad din ng zipper lane sa tuwing may full closure para makadaan pa rin ng mga sasakyan. Ang MMDA, Quezon City LGU at Transportation Department contractors ay nakaantabay para gabayan ng mga motorista. 2 araw pa lang ang mga road closures sa EDSA. Nagre-reklamo na ang ilang driver. Konsumo po sa diesel yun. Tapos yung mga ibang pasero po, minsan napapaaway po kami sa kanila kasi pablasan diretso po, madali po saan makarating. Lalo natatagalan po ma'am kasi umiikot pa po kami. Kaya yun po ang pinoproblema namin. Ang 2 dekadang taxi driver naman na si Jerry, sinabing malaking kabawasan daw sa kita nila ang isinasagawang road closures. Napakalaking abala ho talaga. Lalo na kung iikot pa ho kami, hahanap kami ng alternatibong ruta para mayatid namin ang pasahero. Hindi namin alam kung saan kami dadaan. Lalo na po dito sa likod, sa Mindanao Avenue, sa Project 6. Napakahirap po talaga. Malaking epekto po talaga sa amin, lalo mga taxi driver. Iga, nandito tayo ngayon sa kahabaan nitong North Avenue at yung nakikita ninyo ngayon ay isa sa mga ginagawang tower support kung saan ilalagay nga yung girder. Ayon sa MMDA, Iga, kailangan naman daw talagang isara itong ilang bahagi ng EDSA para raw yan sa kaligtasan ng mga gumagawa, gayon din ng mga motorista. At yan, ang unang balita mula po rito sa Quezon City. EJ Gomez para sa GMA Integrated News. Pinuna ni Department of Public Works and Highway Secretary Vince Dizon ang ilang proyekto sa Bicol Region na hindi pa rin natatapos hanggang ngayon. Kabilang dyan ang Malabog Flyover na 2021 pa sinimulan pero 12% pa lang daw ang nagagawa. May unang balita si Darling Kai. Mga nakatiwangwang na poste ang dinatna ni DPWH Secretary Vince Dizon ang inspeksyon ng dapat sanay Malabog Flyover sa Albay na 2021 pa sinimulang itayo. Clearly pinabayaan, obvious naman. May inabandon na. 12% pa lang ng kabuang 700 metrong flyover ang nagagawa. 2 ang kontratistang gumawa ng 159 million pesos na proyektong ito. Ang Hightone Construction and Development Corporation, ang kapatid ni dating Congressman Zaldico na si Christopher Co, at ang Alpha and Omega General Contractor and Development Corporation ng mga Diskaya.
Kasama ang dalawang kumpanya sa listahang inilabas si Pangulong Bongbong Marcos ng top 15 contractors na naka-corner ng 20% ng lahat ng flood control project sa bansa. Malaking problema talaga itong dinadanas natin dito sa Bicol kasi ang daming SunWest at ang daming high tone na nandito. Alam naman natin, hindi na pwedeng mangontrata yung SunWest sa high tone ngayon kasi may mga kaso na, frozen na lahat ng accounts niyan. Ngayong February, papabid na natin ang bago. So may pondo naman to for 2026. Kailangan na nga ipabid, terminate si Diskaya, tatapusin na natin. Dismayado rin si Dizon sa inabutang estado ng konstruksyon ng Bicol Regional Medical Center sa Daraga Albay. Mula nang simula ng proyekto noong 2023, 4 pa lang sa 10 palapag ang natatapos. Minus 15% yung delay, malaki yun. Sinuspindi raw kasi ang paggawa sa ospital dahil kailangang baguhin ang disenyo. Pero masyado raw matagal ang pagkakabinbin, sabi ni Dizon, kaya 36% pa lang nagagawa sa ospital na nagkakahalaga ng 3.5 billion pesos. I will have to talk to DOH kung ano yung binago. 7 months is too long for a design revision. Masyado matagal yan. Ipatatawag at pagpapaliwanagin din daw ni Dizon ang kontratista na ng proyekto. Napakahalaga pa naman daw para sa buong Bicol region na magkaroon na ng malaking ospital. Sometimes we have more than 600 patients at one time. So ang kaya nang nitong available natin is about 300 to 400 lang. So malaki ang backlog natin. Kaya nakausap ako kay Secretary, kailangan i-fast track natin ito. Sisikapin daw ng DPWH na matapos ang Bicol Regional Medical Center sa susunod na taon. Pinamamadali na rin ni Dizon ang pagkukumpuni sa isang bahagi ng Maharlika Highway sa Albay. Sarado ang isang lane, lubak-lubak din at sira ang daan. Paspasan nila lahat to. Kasi pagdating ng Holy Week, tapos may mga close lanes ka dito, tapos tayo sa traffic dito. Ha? Oo. Napapanood ko sa TV, sa social media. Ibibigti ka ng mga taga-Albay dito pag hindi mo nagawa yan. Nauna nang ipinangako ng DPWH ang rehabilitasyon ng buong Maharlika Highway. Iniutos naman ni Transportation Secretary Giovanni Lopez sa Civil Aviation Authority of the Philippines na paglaanan ng 200 to 300 million pesos ang pagresolba sa issue ng Bicol International Airport sa National Grid Corporation of the Philippines. Limitado lang kasi ang nagagamit sa kanilang runway dahil may sagabal na transmission line. Ito ang unang balita. Darlene Kai para sa GMA Integrated News. 8 luxury vehicle ng mga Diskaya ang ipasusubasta ng Bureau of Customs ngayong Pebrero. Ayon sa BOC, gagawin ng auction sa February 11, Miyerkules. Bukas daw para sa mga interesado ang public viewing ng mga sasakyan sa February 5 at 6. Bukod sa mga sasakyan ng mga Diskaya, may 2 sports car din na ipasusubasta. Noong Nobyembre at Disyembre, ipinasubasta na rin ng Bureau of Customs ang iba pang mamahaling sasakyan ng mga Diskaya. Hindi nga lang lahat ay naibenta. Utos ng Department of the Interior and Local Government sa lahat ng lokal na pamahalaan, alisin ang mga pangalan, larawan, logo, kulay o anumang simbolo na mag-uugnay ng mga proyekto ng gobyerno sa mga politiko. Binigyan din ng DILG na bawal ang epal. Inikayat ng DILG ang publiko na isumbong ang mga makikita nilang lumalabag sa anti-epal guidelines. Pananagutin daw agad ang mga opisyal na hindi susunod. Gusto mo bang mauna sa mga balita? Mag-subscribe na sa GMA Integrated News sa YouTube at tumutok sa unang balita.